Hi, I'm Nicole, the HR manager. Ako si Carl. I'm the sales manager of Bulya Crave. Hello, I'm Jeff. So I am IT team leader. Hi po, I'm Flor po, ang sales admin ng Bulya Crave Laundry Machine Trading. Hello po, I'm Moni Lee, Customer Relations Assistant. Hi, I am Tanya, Accounting Officer of Bulya Crave Ventures Inc. Ako po si Wayne, ako ang Project Management Head ng Bulya Crave po. Ako po si Doms, Marketing Officer. Actually, dalawa lang naman yung tawag sa akin ng magulang ko. It's either Nicole or Cole. Ang tawag sa akin ni Mama is dalawa eh. Isang Angel at isang Gel. Ayan. Madalas siya ang tawaging kuya tapos na. Dalawa kasi yung tawag sa akin ng mama ko. Pag naglalambing siya ate, pag galit na siya nineng. Marami. Yung nickname ko kasi Dondon, Dominic, Minik, tsaka Nick, tas anak. Ang tawag sa akin ni Mama is Nili or Neng. Siguro sometimes baby, nung tumatanda na po ako, tsaka lang siguro sila nagiging sweet pag medyo mas matanda na, ganun. Basically, yung tawag lang sa akin ng mama ko is Nak. Pero yung nickname niya sa akin is Nya. Ang tawag sa akin ni Mami is Tawik. Yung pinapasalamatan ko sa mommy ko is that I'm grateful for everything na ginawa niya para sa akin, especially para sa amin. I-raise niya kami ng mag-isa lang for almost 7 years already. Parang sobrang ika-thankful na namin yun sa kanya talaga. Ako una, syempre, yung nabuhay ako dito. No? Kundi dahil sa mama ko, wala ako ngayon. And pangalawa, yung napalaki kami ng maayos at syempre yung napag-aral kami at napagtapos. Actually, thankful ako kasi mula nung bata kami nandyan siya para sa amin. So, hindi niya kami pinapabayaan. Kahit galit siya sa amin, so kahit galit siya, may pagkain hinahapag siya sa hapagkainan namin. So, kahit may nagawa kaming kasalanan, so alam kong mahal niya pa rin kami kahit yun. Unang-una, nagpapasalamat ako sa mama ko kasi broken family kasi kami, no? So ako yung sa first family. Tinaguyod niya kaming dalawa ng kuya ko. Although na sa part ako ng lola lumaki, nandun pa din yung support niya sa akin. And nung nakuha niya na ako, mas pinapasalamat ko na at nakita ko na provider pala talaga si mama. And bukod sa provider siya, siguro hindi po ako magiging ganito katatag kung hindi sa mga pangaral at sermon na din, hindi pala masama ang sermonan ka. Mas natututo ako, mas nare-realize ko na ganun pala talaga kapag nanay ka na dahil nanay na po ako ngayon. Yung pinapasalamatan ko sa kanila bilang magulang ko is kung paano nila ako pinalaki. Kasi meron akong dalawang guardian, which is yung biological mom ko, tsaka yung isa ko pang guardian, si Mama Olive, tsaka si Mama Beng. And nagpapasalamat ako sa mga sacrifices na ginagawa nila towards me and sa mga kapatid ko. Yun. Nagpapasalamat ako sa kanya kung paano niya alagaan yung pamilya namin and yung patience niya sa amin and syempre yung buhay niya mismo. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ma, kasi ikaw yung pinaka-strongest na nanay para sa akin. Unang-una yung pagdala niya sa akin dito sa mundo. Thankful naman ako sa kanya doon. And yung mga sacrifices na ginagawa niya para sa amin and yung love niya sa amin. Recently kasi nung lumaki-laki na ako, hindi na niya ako masyadong pinapagalitan. Pero siguro nung bata ako, since sinanay niya kami sa mga household chores, so usually lagi niyang ikinagagalit nung bata ako pag wala akong nakikitang hanger. Ayun. So yun yung usual na lagi namin pinag-aawayan dalawa. Pagalit niyang sinasabi is huwag matigas ulo at mag-iingat sa daan dahil kahit ikaw nag-iingat ka, yung iba hindi nag-iingat po. Pinapaalala sa amin na pagalit niyang sinasabi is pag ako nawala. So meaningful siya sa amin, lalo na pag tumatanda kami. Gaya na sinabi ko kanina na hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasama natin yung mga magulang natin, especially yung nanay natin, since sila yung lagi natin kasama sa bahay natin. Masasabi kong meaningful siya kasi totoo, relatable.
Kasi totoo naman pag nawala sila, magiging iba na yung takbo ng buhay natin. So yun yung pinangahawakan ko pag sila daw nawala, ano daw mangyayari sa amin. Sa Ilocano po, sinasabi niya sa akin, han nga natangkan ta ulo yun ta sayon to lang mo no iti bagbagak na awanak ton. Ibig sabihin po nun is wag matigas yung ulo namin kasi tsaka lang po namin malalaman yung sinasabi niya pag wala na siya. And yun, naramdaman ko yun kasi yun nga, nararanasan ko yun ngayon. Yun po. Actually, maraming paalala yung mama ko sa akin. Tono siya paggalit, like, kunwari, magligpit ka ng gamit mo, maghugas ka ng plato, maglaba ka, ganun. Then, mag-aral ka na mabuti. So, nung parang bata tayo, parang sa tingin natin, nagagalit sila. So, parang nagtatampo tayo. So, pero as we grow older, mas na realize natin na yung ganun nila sa atin is para sa atin lang naman. Parang tinatrain nila tayo to be a better person as young pa lang na meron tayo at para din tinuturo nila yung right path sa atin. Yung isa, saan ka na? Tapos, kumain ka na ba? Kasi minsan nakakalimutan ko mag-update kila mami. Hindi maiwasan na nag-aalala siya. Mamaya makikita mo, marami ng tawag sa phone, miss calls, mga texts, mga ganun. Actually, I'm very vocal naman when it comes to my mom. Usually, but if I'm going to say something with my mom, I'm very grateful to her. Hindi naman ako nandito or hindi naman ako magiging ako to, hindi din dahil sa kanya. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi, meron pa ba? Parang nasabi ko na lahat kay mama, no? Pero ayun, love na love kita, ma. Hindi ako nag-mediate nung time na yun. So, bata pa ako nun. So, I think pinapili niya yung tatay ko, pinapili kami kung saan namin gusto pumunta. So, ang nangyari is parang pumili kami. So, hindi ko sila nasabihan na ayaw kong mangyari yun. So, sana nung time na yun, sinabi ko sa kanila para at least na mas naging maayos na mas maaga yung away nila. Medyo malalim yung katanungan na yan, pero siguro po may mga bagay kasi ako na ako po as a person growing up, hindi po talaga ako showy, hindi po ako I love you, hindi po ako mama, ganon, ganito, hindi po talaga. Ang isa sa mga hindi alam ng mama ko is yung mga part na naisip ko na hindi niya po ako mahal dahil iniwan niya po ako sa lola ko. Siguro yun yung hindi ko masabi sa kanya. Pag kasi tinatanong niya ako kung happy ako, sinasabi ko yes po kasi syempre nasa malayo siya. Pero hindi niya po alam na nagtatanim po ako ng sama ng loob. Until now na may mga bagay-bagay pa po. Pero yun ay hindi ko na po siya masyado vino-vocal kasi nga matanda na po siya. Yung siguro, thank you ma kasi lumaban ka hanggang dulo. Lumaban ka hanggang dulo. Nakita naman namin yun na lumaban ka talaga. And thank you kasi ikaw yung naging nanay ko. And sorry kasi marami pa kaming gustong iparanas sa'yo na hindi mo na mararanasan. Ayun. Hindi kasi ako yung type ng tao na mahilig mag-express through words. Pero gusto kong sabihin sa kanya na I'm really grateful for her na hindi ko ma-envision yung life ko without her. Sorry kasi minsan nagiging makulit, matigas yung ulo, hindi sumusunod. Kahit sabihin niya na be good always, pero minsan talaga yung ko, makulit talaga ako. So, yun, gusto ko lang humingi ng sorry kay mami. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you so much for everything you've done for me. Ayun, so I know naman na with the open communication that we have, talagang very supportive ka sa akin especially. Lalo na iba kasi yung lumaki ka through adult phase, no, na nandyan pa rin siya, still supporting you to everything that you do. Ayun. So thank you so much, Mommy.
I love you so much. Ayun. Ma, unang-una, Happy Mother's Day and mag-iingat ka dyan palagi and alam mo kung gaano ka namin kamahal, alam mo kung ano yung mga bagay na ginagawa din namin para sa iyo and salamat ma sa lahat. Salamat sa pagpapaaral. Kung hindi dahil sa iyo wala ako dito ngayon and kundi rin dahil sa iyo ikaw yung nagbigay sa amin ng mas mapalapit sa Panginoon. Ikaw yung dahilan kung bakit mas malapit din kami kay Lord ngayon. Mga Happy Mother's Day. So, thank you sa lahat ng pag-aaruga ever since nung bata pa kami. And also, thank you dahil kahit malalaki na kami, inaalalayan mo pa rin kami and hindi mo kami pinapabayaan. So, thank you sa pagmamahal and I love you so much, Ma. Happy Mother's Day. Ma, kahit na hindi tayo nagkakaintindihan at madalas po na medyo may tampuhan po tayo. Lagi ko pong iniisip na salamat po dahil nandito po ako sa mundong ito at nakakasama ko po kayo kahit na hindi niyo po madalas sabihin sa akin na mahal niyo ko. Ramdam ko naman po to kapag naaasikaso niyo po ako. Siguro po, ngayon na sa gantong age na po tayo, mas more ipaparamdam ko po sa inyo na mahalaga at mahal ko po kayo. Isa lang masasabi ko sa mama ko ngayong Mother's Day. Mama Beng, thank you so much sa lahat ng sacrifices na ginawa mo sa amin ng bata pa kami. Dati naalala ko lang, ang breakfast lang namin noon 5 pesos lang, pero ngayon nabibili na natin lahat ng mga gusto natin na hindi natin nagagawa before. And kay Mama Olive naman, maraming salamat din sa mga panahong kahit wala si Mama Beng, nandiyan ka pa rin sa tabi namin para gabayan kami. And nagpapasalamat ako sa inyong dalawa dahil pinalaki niyo kaming may takot sa Diyos at respeto sa bawat tao. Happy Mother's Day, Ma, in heaven. Mahal na mahal kita and sobrang miss na kita. Yun lang po. Mother's Day message ko sa kanya is I'm grateful for her na hindi matutumbasan ng words na salamat lang. Yung mga lahat ng ginawa niya para sa akin. She is my biggest support system. Every step of the way na meron ako, even happiest moment, lowest point in my life, nandun siya palagi. At grateful talaga ako sa kanya. Kung ako ngayon, dahil yon sa hard work and dedication niya para lang ma-make sure na magkaroon kami ng good life. Thank you. Always naman ako thankful sa'yo. Kasi kahit, ayun nga, na matigas yung ulo ko, minsan lagi tayo nag-aaway. Lagi mo akong iniintindi. And I love you. Happy Mother's Day, everyone! Happy Mother's Day everyone po. Thank you. Happy Mother's Day, everyone! Happy Mother's Day, everyone! Happy Mother's Day, everyone! Happy Mother's Day, everyone!